Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Undercover High School na napalabas noong 2025. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Ang lalaki ay orihinal na isang nangungunang ahente sa National Security Agency. Sa isang misyon upang mabawi ang mga artifact, hindi niya sinasadyang nabali ang kamay ng isang gintong estatwa ng Buddhist na nagdulot ng malaking sakuna. Si Jang Hae-seong ay sinibak sa pwesto ng pinuno ng NSA. Sa kabutihang palad, ang kanyang pinuno ng koponan ay nakiusap sa ulo na muling isaalang-alang ang ulo, pagkatapos ay binigyan si Jung Hee-young ng isang misyon upang pabyusan ang kanyang sarili. Gayunpaman, nabigla ang pinuno ng pangkat nang mabasa niya ang mga detalye ng misyon. Agad siyang nagpatawag ng night meeting kasama si Jang Hae-seong at dalawa pang miyembro ng team para pag-usapan ito. Bago opisyal na ipahayag ang misyon, ipinaliwanag ng pinuno ng pangkat ang background noong panahon ng pananakop ng mga Hapones. Isang Koreanong mangangalakal na nagngangalang Songmo ang pinabura ng emperador. Ipinagkatiwala sa kanya ng emperador ang 10 tonelada ng mga bar na ginto na pagkatapos ay itinago niya para sa kanyang sarili. Matapos ang tagumpay ng Korea, hinabol si Seo Bong ngunit hindi niya madala ang lahat ng ginto kaya itinago niya ito sa isang lugar sa Korea. Ang NSA ay sinisiyasat ang BIMO Consortium na itinatag ni Sei, BIMO, upang mahanap ang ginto, ngunit hindi nagtagumpay ngayon. Ang katalinuhan ay nagpapahiwatig na ang ginto ay nasa loob ng Bongmo High School, na pag-aari ng Bongmo Consortium, ang kanilang misyon ay hanapin ang mga gold bar sa Bongmo High School. Dapat itago ni Jang Hae-seong ang kanyang sarili bilang isang high school student at pumasok sa paaralan upang maisigawa ang gawaing ito. Tiniyak ng team leader na ang pagiging bata ni Jang Hae-young ay naging perpekto para sa pagpapanggap bilang isang high school student. Bukod dito, kapag nabigo ang kanta ni Jang, ang tatlo ay maaaring mawalan ng trabaho. Ayaw ni Jang Hong na makaapekto sa kanyang mga pagkakamali. Sumang-ayon ang kanyang mga kasamahan at pinuno ng pangkat na gawin ang gawain. Matapos iwan ng kanyang mga kasamahan si Jang, nanatili siya sa likod ng restaurant na nagiinuman. Biglang nagkagulo sa front desk. Sinubukan ng ilang magnanakaw na umalis nang hindi nagbabayad. Binalaan sila ng anak ng may-ari na magbayad o tatawag siya ng pulis kapag tumanggi sila at naging agresibo. Nakialam si Jang Hae-seong at mabilis na hinarap ang sitwasyon. Agad namang nagbayad ang mga tulisan at tumakas. Nagpapasalamat. Ang may-ari ay nag-alok na iwaksi ang Jang Hae-seong's bill bilang pasasalamat, ngunit siya ay nagpilit na magbayad sa harap ng magalang na iniwan ang oso witnessing. Agad itong naakit sa katwiran at gwapong anyo ni Jang Hae-seong. Kinabukasan, nagtipon-tipon ng 4 para ailatag ang planong gumawa ang mga kasamahan ng perpektong pagkakakilanlan para sa Jang Hae-seong. Papasok siya sa Bongwon High School bilang isang special admission student. Upang mas mahusay na makipag-usap sa mga mag-aaral at maiwasan ang pagdududa. Kinailangan ni Jung-ong na mabilis na matuto ng internet slang at mga sikat na meme. Partikular na binalaan siya ng pinuno ng pangkat na huwag makisali sa sinumang mag-aaral, na binanggit na ang Baiman High School at ang mga dadalo nito ay hindi karaniwan, ang sobrang pakikisangkot ay maaaring magpataas ng panganib na masira ang kanyang takip sa gabing iyon. Upang mapalakas ang kanyang moral, dinala ng pinuno ng pangkat ang kanyang asawa at anak na babae upang kumain kasama ang Jang Hae-seong. Ang pagkakaroon ng lumaki na walang mga magulang Jang Hae-seong ay tulad ng pamilya sa pinuno ng koponan. Sa panahon ng pagkain, inihayag na si Jang-ong ay naatasan ng misyon sa Bongmo High School. Nakakaloka, ang anak ng pinuno ng pangkat na si Yu Zhang, na isang estudyante doon. Inutusan siyang huwag magtanong at itago si John, sikreto niya. Kinabukasan, nagbihis ng matingkad si Jang sa kanyang uniforme at pumunta sa paaralan. Pagdating, pumunta siya sa opisina para makipagkita sa kanyang homeroom teacher, at nalaman niyang si Oso pala. Nakilala agad siya ni Oso A bilang ang gwapong lalaki noong nakaraang gabi. Nagtataka kung paano siya maaaring lumitaw bilang isang mag-aaral. Ngayon, hindi sumagot si Jang, sa halip ay nagdahilan. Dahil oras na ng klase Oso. Ipinakilala siya ni A sa klase kung saan pinahanga niya kaagad ang kanyang mga kasamahan, tanging si Yuji lang ang nakatitig sa hindi makapaniwala. Hindi moari na pumapasok siya bilang isang estudyante, at sa kanyang klase pagkatapos ng klase, dinala siya nito sa rooftop, na nangangakong tutulungan siyang magtagumpay sa kanyang misyon. Jang Hae-seong ay hinimok na tumutok at tapusin ang kanyang misyon ng mabilis. Gayunpaman, pagpasok niya sa silid-aralan, nagsimula siyang matulog. Marahan siyang tinulak ni Suha, ngunit ang kanyang reflexive na reaksyon ay itinuring na impolite na umani sa kanya ng pagsaway mula sa guro. Sa wakas, lunch break na.
Naglibot-libot si Jiang Hai sa campus at hindi nagtagal ay napansin niya ang isang lumang gusali na may markang walang pasok na nakabukas ang pinto sa kabila ng karatula. Ang gusali ay suportado ng steel scaffolding dahil sa edad nito. Sa mga nakakandadong pinto at bintana na pumipigil sa pagpasok sa likod ng gusali, nakita ni Shanghai Chung na tumatakbo pa rin ang metro ng kuryente. Habang nag-iisip kung paano papasok, nakita niya ang ilang kaklase na binubuli ang isang kaklase. Nais tumulong ni Shanghai Chung ngunit natakot na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Pagtalikod niya, nabangga niya ang isang pala na nagpaalerto sa mga lalaki na kinilala siya bilang bagong transfer student. Inutusan nila si Jiang na bumili ng merienda para sa kanila, bigo, ngunit pinaalalahanan ng payo ng pinuno ng kanyang koponan na maging mapagpasensya. Nag-aatubili siyang pumayag sa kanilang mga kahilingan. Bumalik sa klase, nagtanong si Shanghai Chung tungkol sa lumang gusali. Ipinaliwanag ng kanyang kaklase na ito ay itinayo noong panahon ng pananakop ng mga Hapones at nabalitang pinagmumultuhan dahil sa sira-sira nitong estado, ang paaralan ay pinaghigpitin ang pagpasok. Si Shanghai Chung ay nagulat pabalik sa kanyang pinuno ng koponan na pinaghihinalaan niya na ang ginto ay nakatago sa loob ng maayos, ngunit mapanganib na gusali, sa haka-haka. Naglalaman ito ng mga kagamitan upang makontrol ang temperatura at halumigmig upang maiwasan ang pagdumi ng ginto. Inutusan siya ng team leader na suriin kaagad ang gusali. Ang Shanghai ay may gamit at may kapansanan. Pumasok ang surveillance sa building habang paakyat siya ng hagdanan, may lumabas na baril sa hagdanan na tinutukan siya ni Ua, na nagpapatrolya para iwasang pumutok ang kanyang saplot. Jai Xiong tumakas OSU chased, ngunit hindi makita ang kanyang mukha. Pinigilan ni Jung Hai Xiang ang desisyong humanap ng isa pang pagkakataon na makapasok sa gusali kinabukasan. Iniulat ni Sao ang insidente kagabi sa Board of Directors at sa punong guro, sa halip na ay silang lumang gusali. Agad na nagpa siya ang board na maghintay at tingnan kung babalik ang taong nakaitim na gustong maunawaan ang kanyang layunin. Pagdating sa paaralan, nagtagal si Jiang Seong malapit sa lumang gusali. Nakita niya ang punong guro na pumasok sa gusali at gusto niyang sundan upang mag-imbestiga, ngunit pinigilan ng seguridad ng may pag-aatubili, umalis si Shanghai. Nang mapagtonto na ang pagbisita ng punong guro sa araw ay nagpapahiwatig na alam ng paaralan ang tungkol sa break-in. Nang babalik na siya sa klase, nakarinig siya ng mga ingay mula sa basurahan at natuklasan niyang nakakulong ang kanyang kaklase sa loob. Ipinaliwanag ng kanyang kaklase na siya ay binubuli ng mga bully sa paaralan dahil wala siyang mga magulang at nakatira lamang sa kanyang lola na may edad na. Natatakot siyang sabihin sa mga guro dahil maaari itong humantong sa mas masahol na paghihiganti kapag natagpuan sila ng OSU. Nang tanungin niya kung paano napunta ang kaklase niya sa ganoong sitwasyon, nagdahilan ito at mabilis na umalis. Pagkatapos ay hinailan ng OSU si Shanghai sa opisina para sa isang paliwanag. Habang iniisip ni Shanghai Chung kung ano ang sasabihin, napansin ng OSU na kahawig ng mga mata niya ang taong nakaitim noong nakaraang gabi. Siya ay humakbang pasulong upang tingnan ng malapitan, ngunit patuloy na umiwas si Shanghai Xiang, na pagtantong huli na ang OSU ay nahulog sa lupa at mabilis na nakatakas si Shanghai sa opisina. Sa tanghalian, sabay silang kumain ng kanyang kaklase kung saan hindi inaasahang nalaman ni Jiang na nasa loob ng lumang gusali ang kanyang kaklase. Sinabi ng kanyang mga kaklase na ang gusali ay usap-usapan na pinagmumultuhan dahil ang bangkay ng isang batang babae ay inilibing doon at dala ng pag-usisa na pinasok niya. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Jiang, siya ay isang video na kuha niya, na nakunan ng isang pinto sa basement na nakasecure ng electronic lock Jiang. Naghinala siya na ang mga gintong bar ay maaaring nakatago sa likod ng pintong iyon. Ibinalik pa lang niya ang telepono sa kanyang kaklase nang lumapit ang bully sa paaralan kasama ang kanyang barkada. Inakusahan niya ang kaklase na umalis sa lugar ng basurahan ng walang pahintulot at nagpa siya na parusahan siya sa pamamagitan ng pagdura sa kanyang pagkain at pagpilit na kainin ito. Tahimik ding nakatingin ang ibang mga estudyante. Natatakot magsalita. Hindi nakatiis si Jiang Hai Xiong at sinabihan siyang huwag kumain. Ang bully ay hindi sanay na suwayan ng galit, binaligtad ang tray ng pagkain at pagkatapos ay sinubukang bugbugin si Shanghai Yang, na walang ibang pagpipilian kundi ang mabilis na lumaban, at pinatumba ang nananakot. Ang nahihiya na maton ay nagtangkang sumuko, ngunit pinigilan ng oso. Dinala silang dalawa ng OSU sa administrative office para tanungin. Kararating lang nila ng ang vice principal na nagpapakita ng matinding paggalang ay inalis ang maton. Napagtanto ni Jung-ong ang malinaw na paboritismo, pinagalitan siya ng OSU sa opisina, na nagtatanong kung bakit siya nagdulot ng gulo 2 araw lamang matapos ang pagdating. Sarkastikong binanggit ni Jung-ha ang kanyang nagkukunwaring kamangmangan sa sitwasyon.
Kahit na nasaktan si OSU sa kanyang mga sinabi, alam niya ang katotohanan tungkol sa pambubuli pagkalabas ng opisina. Ipinatawag ni Yong si Shanghai Chung sa rooftop at ibinunyag na ang maton na ang ama ay isang kongresista ay nanakot sa mas mahihinang mga estudyante nang hindi napigilan, maliban sa presidente ng konseho ng mga mag-aaral. Binalaan niya si Shanghai na kumanta upang maiwasang maakit ang atensyon ng bully. Jiang, kumanta siya, umaasa na ang isyo ay maglaho, ngunit pagkatapos ay isang video ng away ang naipost online. Mabilis na nag-viral at nakarating sa direktor ng NSA. Agad na ipinatawag ng direktor si Shanghai Chung at ang kanyang team leader na nagbabala laban sa exposure. Kung mauulit ang mga ganitong insidente, kailangan munang i-abort ng Shanghai Chung ang misyon at madidisband ang kanilang team, na naramdaman ang pressure na napagtanto nilang kailangan nila para mabilis na matapos ang misyon. Binigyan ng team leader ang Shanghai Song ng isang device para i-unlock ang mga electronic lock at inutusan siyang bumalik sa lumang gusali ng gabing iyon para hanapin ang mga gold bar at tapusin ang mission. Shanghai Song kinuha ang device at tumungo sa lumang gusali, ngunit nakita siya ng kanyang mga kaklase sa ruta at sinundan siya sa gusali. Upang matiyak ang paglilihim, dinala siya ni Jiang Hong sa basement. Pagpasok pa lang nila sa pasilyo, nakarinig sila ng malalakas na ingay at nakakita sila ng isang trabahador na nakasombrero na nahulog ang kanyang martilyo at tumakas. Hinabol siya ni Jiang Hong, ngunit nabigo siyang maabutin, kaya nagpatuloy siya sa pagbukas ng pinto na nagpapakita ng isang lihim na daanan patungo sa isang lihim na silid. Gayunpaman, sa halip na mga gintong bar, ang silid ay napuno ng impormasyon tungkol sa kanila. Jiang hadus na kahit ang chairman ay walang alam sa kinaroroonan ng gintong nagkakahalaga ng 800 bilyon. At hinanap din ito. Matapos umalis sa secret room, nang hindi alam na ito ay nasa ilalim ng pagbabantay, si Jiang Haixiang ay aalis na sana kasama ang kanyang kaklase, na pagkatapos ay nakatayong nanginginig sa harap ng nakataas na floorboard na si Jong Hais. Tumingin si Yang at natigilan. Natuklasan nila ang isang kalansay na nakabaon sa ilalim ng lupa. Sa sobrang takot ng kanyang kaklase ay gusto niyang tumawag ng pulis. Gayunpaman, sinuri ito ng maigi ni Jiang Haixiang at napagtanto na isa lamang itong modelo ng balangkas. Inilabas niya ang kanyang phone para kumuha ng litrato at nakakita ng isang pares ng dancing shoes. Sa sandaling iyon, dumating ang principal at tinanong kung bakit sila nasa lumang gusali. Ipinaliwanag ni Jiang Xiang na pumasok sila upang i-verify ang katotohanan sa likod ng mga kwentong multo ng lumang gusali, at inamin ang kanilang pagkakamali kasunod ng kilos ng principal. Mabilis silang umalis sa lumang gusali. Tinanong ng kanyang kaklase kung bakit hindi nila sinabi sa principal ang tungkol sa manggagawang naghulog ng martilyo. Ipinaliwanag ni Jiang Chung na hindi nila matiyak kung sino ito at ayaw nilang palakihin pa ang sitwasyon. Nang maglaon ng gabing iyon, nagsagawa si Shanghai Chung ng isang pulong ng diskarte at ipinakita ang kanyang mga natuklasan sa isang screen, kabilang ang isang modelo ng walang paa na skeleton. Ito ay sinadyang representasyon ng isang kwentong multo tungkol sa isang ballet dancer sa lumang gusali. Nakakita rin siya ng susi na may pattern na kapareho ng seal, mount, moon seal, at ang mga salitang simula ng mga gintong block na nakaukit sa tabi nito. Naghinala si Jiang na ito ay may kaugnayan sa mga nakatagong blok ng ginto na konektado sa mga kwentong multo upang mahanap ang mga blok ng ginto sa harap ng board chairman. Jiang Hiyang ay nagpasya na mag-imbestiga ng higit pang mga kwentong multo sa kabila ng lumang gusali. Nag-apply siya para imbestigahan ang 3 pang kwentong multo. Matapos marinig ang ulat ng punong guro, napagtanto ng board chairman na ang mga kwentong multo ay maaaring isang matalinong paraan. Itinago ni Sale Bongon ang mga gintong blok mula sa kanyang kaklase na si Jung. Nalaman niya na ang susunod na kwento ng multo ay tungkol sa isang orasan. Nagbabala ang alamat na huwag manatiling mag-isa sa paaralan dahil hahanapin ka ng mga pulang mata kapag tumunog ang orasan. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Shanghai Chung ang security guard, na may mga gasgas sa kanyang uniforme. Kinilala niya ang gwardya bilang ang manggagawang naghulog ng martilyo noong nakaraang gabi. Inamin ng gwardya, ngunit sa kabila ng hindi sinasadyang pagkatuklas niya sa skeleton model, wala siyang alam na ibang kapakipakinabang na impormasyon. Pagkatapos ng klase, nalaman ng bureau OSUA na inalis ng isang bully ang kanyang kaklase. Natuklasan niya na niloko ng bully ang kanyang mga kaklase, lola sa kanyang ID card, at binyo-bully din ang kanyang kaklase na si Teacher Oso, na ipinadala ang bully sa opisina. Ngunit binalaan siya ng maton na kumilos bilang isang guro ng kontrata. Tinanong ng OSU ang kanyang kaklase kung palagi siyang binyo-bully ng bully. Natatakot sa karagdagang paghihiganti, sinabihan siya ng kaklase na biro lang iyon at mabilis na umalis pa uwi. Jiang
hiniling ni Chung sa isang kasamahan na siyasatin ang pagkakakilanlan ng bully at tinulungan ang isang matandang babae na mangolekta ng nakakalat na karte nang mapagtantong siya ang lola ng kanyang kaklase. Nagpasalamat ang kaklase kay Shanghai Chung na nagbigay sa kanya ng kanyang numero ng telepono para sa anumang pangangailangan sa hinaharap bago umalis. Sa kanyang pag-uwi, Oo ay naging mas galit. Nakipag-chat siya dati sa isang kasamahan na ibinunyag na ang bully ay nanliligalig sa kanyang kaklase. Nais niyang iulat ito sa punong guro ngunit pinayuhan siya ng kanyang kasamahan na huwag pansinin ito dahil ang ama ng bully ay naging kongresista sa loob ng 3 termino at ang kanilang paaralan ay pinapaboran ang mga maimpluwensyang pamilya. Pauwi na sana si Jong nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaklase na nagsasabing naaresto ang kanyang lola. Ginagamit ng bully ang kanyang ID para sa mga ilegal na aktibidad. Kinabukasan, nag-viral ang isang post sa school forum na inaakusahan ang bully na hindi lang nananakot kundi nakikisali pa sa ilegal na sugal. Ito ay humantong sa pagpapatawag ng punong guro ang maton na Guro Osuo ay nahayag bilang ang taong nag-post nito sa gabi. Lihim na nag-imbestiga si Jung-ong sa isang kwentong multo sa isang gusali nang lapitan siya ng board chairman na kinwestiyon ang kanyang presensya ng huli na. Bago siya makapagpaliwanag, inihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan at binalaan siya. Umuwi ang kaklase na nalilito at nakitang naghihintay si Haiyang sa kanya. Mas maaga sa araw na iyon, ipinatawag ng punong guro ang kaklase, ang bully, at Guro Osu, upang i-verify ang katotohanan ng post sa forum sa ilalim ng pressure. Maling sinabi ng kaklase na kasinungalingan ang post at inakusahan si Jang Haixiang na sinaktan siya. Oo nagulat sa kaklase niya. Nalaman niya iyon noong nakaraang gabi. Nilapitan ng bully ang kaklase at binyantaan na kapag hindi siya sumunod, mamamatay ang kanyang lola sa kulungan. Tinanong ni Jang Haixiang kung tinakot ang kaklase. Napaiyak ang kaklase dahil sa unfairness ng mundo. Hindi raw siya makukulong sa pag-iisip kung ano ang mangyayari sa kanyang lola. Sa wakas ay tinanong niya kung bakit hindi siya sinisi ni Jang Haixiang kay Aling Jang. Sumagot si Haixiang na wala sa mga ito ang kanyang kasalanan, hindi mula sa simula. Kinabukasan, talagang disiplinado si Jang Haixiang. Inakusahan ng pangangikil ng ID ng isang kaklase at pambubuli kay Shanghai Song, nalaman niya ang tungkol sa bully mula sa isang kasamahan at hindi siya nakadalo sa pagdinig ng pagdidisiplina ng paaralan. Itinulak ng kaklase ang lahat ng sisi sa Shanghai Song nang malapit na siyang paalisan ng paaralan dahil sa pambubuli. Si Teacher Osuo, biglang tumayo, nagsalita ng walang kaparerekan para maantala, at nang malapit na nilang tapusin ang kasalanan ni Haiyang, may bumusina na may nagmaneho ng motorsiklo papasok sa paaralan. Si Hai iyon. Nagdala siya ng helmet na figure mula sa backseat patungo sa pagdinig para simulan ang kanyang counter-attack. Bago sumakay sa paaralan, pumunta si Jong sa isang bodega. Tinanong niya ang isang lalaki sa loob na naglalagay ng face mask, nanunuya ang lalaki, tinanong kung ano ang ginagawa ng isang high school student doon, at inutusan ang kanyang mga tauhan na turuan ng leksyon si Jang Haichong. Pagkatapos ng laban, pinatumba ni Shanghai Chung ang mga lalaki. Matapos ang laban, nalaman niyang sinundan siya ng 2 pang miyembro ng koponan. Haharapin daw nila ang resulta at hinimok si Jang Haixiang na dalhin agad ang lalaki. Sumugod si Jang Haixiang sa paaralan. Sa pagdinig, isang sycophantic na lalaking guro ang nagtanong kung bakit siya nagdala ng isang tagalabas. Sumagot si Jang Haixiang na ang lalaki ay isang mahalagang saksi na nagpapaliwanag na siya ang pinuno ng isang website ng pagsusugal. Nalaman ng pangulo mula sa manager na ang maton ay isang VIP client ng kanilang website at may utang sa kanila ng malaking halaga. Para mabayaran ang utang, kailangan niyang patuloy na magdala ng mga bagong kliyente at magdala pa ng mga ID. Ang dahilan kung bakit nahuli ang lola ng mga kaklase ay dahil sa bully. Galit na galit, hinampas ng bully ang mesa. Sinubukan ng kanyang ama na ibahin ang atensyon, sinabing ang isyo ay hindi ang kanyang anak, ngunit si Jung, siya si Jang. Sinabi niya na kung tatanungin kung binyo bully niya ang kaklase, ang sagot niya ay hindi. Iminungkahi niya na alam ng lahat kung sino ang totoong bully. Sinubukan ng bully na banta pa ang kaklase. Ngunit sa wakas, ang kaklase ay nagsalita ng katotohanan na isiniwalat ang lahat ng bagay na pinilit sa kanya ng bully na sabihin, at na ang bully ay ang nang-aasar sa kanya noon pa man. Para patunayan ang kanyang punto, nag-project si Haiong ng video sa screen. Galit na sinampal ng bully si Hai, na ngayon ay may dahilan para gumanti at sinampal ng malakas ang bully. Galit na galit ang ama ng maton, sinubukang sampelan si Shanghai, ngunit pinigilan ng Beong si Oso na inihagis siya sa lupa gamit ang isang judo move. Pagkatapos, pinahiran ng guro ng OSU si Jangs ng gamot at ipinaalam sa kanya na pinatalsik ang maton.
Ang kapaligiran sa pagitan nila ay naging kakaiba na puno ng hindi maliwanag na pag-iting. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Jiang Hong ang pagsisiyasat sa orasan, sinusubukang pilitin itong buksan kapag walang tao. Pumasok ang ate niya at humarang sa kanya. Kaya ipinaliwanag niya na sa tingin niya ay mukhang mahal ang orasan. Sa isang casual na chat, nalaman niya na ang pagpapatalsik sa bully ay nag-iwan ng bakante sa student council. Nag-aalala rin si Jiang Hasong sa kanyang kapatid na mapansin ng student council president. Biglang napansin ni Jay Jiong ang isang orasan na kapareho ng kanyang iniimbestigahan sa isang group photo ng student council. Nalaman ng HAIs na may dalawang magkaibang orasan sa paaralan at gustong pumasok sa student council room upang tingnan, ngunit pinigilan ng isang tao na nagsabing mga miyembro lamang ng konseho ang maaaring pumasok. Iminungkahi niya na sumali na lang ang mga Hai sa student council at inalok siya ng regalo na tinanggihan ni Hai Yang. Lumapit si Jiang Sai sa Gurong OSU na nagpahayag ng kanyang pagnanais na sumali sa student council. Tinanong ng OSU kung bakit biglang gusto niyang sumali, kung saan nagbigay ng malabong tugon si Shanghai Chung. After checking the requirements also, I informed him na may 3 kondisyon. Unang ranggo sa nangungunang 10 sa pinakahuling pagsusulit sa buong paaralan. Pangalawa, pagkuha ng mga lagda mula sa mahigit 100 na taga-suporta. At pangatlo, pagtanggap ng pag-aproba mula sa kasalukuyang student council. Si Pangulong Jung Hai-siang ay nakaramdam ng labis, ngunit nagsimulang mangolekta ng mga lagda, simula sa kanyang kaklase na lubos na sumuporta sa kanyang bid habang kumakanta ang Shanghai, nag-aalala tungkol sa pagtitipon ng natitirang 79 na lagda. 2 estudyante ang lumapit sa kanya na nag-aalok ng kanilang kadalubhasaan sa pagkolekta ng mga lagda. Nauna na silang humingi ng tawad sa kanyang kaklase dahil sa hindi pagsumbong sa kanya at naging magkaibigan. Nangakong hahawakan ng mga pirma. Gayunpaman, nang sinubukan nilang mangalap ng higit pang mga pirma, tumanggi ang ibang mga estudyante. Bukod sa signature challenge, mahina ang academic performance ni Jung na 7 araw na lang ang natitira bago ang midterms, tiniyak siya ng leader ng grupo. Hahawakan nila ang mga pirma. At dapat ay tumutok siya sa kanyang mga pagsusulit. Pagkatapos ay nag-organisa sila ng promosyon na nag-aalok ng mga sandwich sa sinumang pumirma para sa Shanghai, na nakakagulat na gumana ng maayos. Pinuna ng isang miyembro ng student council si Jiang. Bata pa siya, sinasabing bumibili siya ng mga lagda gamit ang pera. Ang isa pang tao ay nagsabi na kung si Jiang, matagumpay niyang naisumat ang kanyang aplikasyon, tutulan nila ito. Dahil siya ang may pananagutan sa pagpapatalsik sa maton. Nang humingi ng opinyon ang student council president sa isang miyembro ng council na nagngangalang Eugene. Shanghai ay nag-alinlangan at nagpahayag ng kanyang hindi pag-aproba, na binanggit ang kanyang kamakailang paglipat sa paaralan at ang kanyang kawalan ng pamilyar kay Yuan. Ibinigay ng team leader ang signature form kay Shanghai Yong na binanggit na sila ay pagod na. Ngayon ay si Jai Yang na ang magtanghal. Pagkaalis ng 3, nakatanggap ng tawag si Shanghai Chung na nagpapayo sa kanya na huwag sumali sa student council. Hinikayat si Shanghai Chung na sirain ang listahan at huwag nang tumuntong sa student council. Nang magtatanong na sana si Jiang Haiyang kung bakit biglang nag-warning si Shanghai Yang na huwag isipin ang pagpasok doon. Nagbanta siyang ilantad ang tunay na pagkakakilanlan ni Jiang Yang kung sasali siya pagkatapos sabihin ito, umalis si Shanghai Yang. Samantala, nalaman ng chairman na mayroong 2 orasan sa paaralan at narinig mula sa principal ang tungkol sa aplikasyon ni Shanghai Yang sa student council. Sabik siyang magtagumpay si Shanghai Yang dahil nakita niya siya bilang isang variable na maaaring magdulot ng mas maraming kaguluhan. Inutusan niya ang principal na bantayang mabuti ang Shanghai Song. Ginamit ng Shanghai Song ang sipon bilang dahilan para magsagawa ng misyon. Ipinahayag ng OSU ang kanyang nais na bisitahin ang kanta ng Shanghai sa bahay. Mabilis na ipinaalam ng kanta ng Shanghai sa pinuno ng koponan upang maiwasang malantad ang pagkakakilanlan ng kanta ng Shanghai. Nagsimula sila ng isang emergency na aksyon. Kinailangan nilang tipunin ang lahat ng mga bagay na tipikal ng isang mag-aaral sa high school, at mag-set up ng isang silid upang maging katulad ng mga high school. Sa loob ng 15 minuto bago sila matapos, kumatok ang guro sa pinto. Sinusubukang iwasan siya. Hindi sinasadyang natapon ng Shanghai Song ang lugaw sa OWA, kaya napilitan siyang papasukin siya. Habang nililinis ni OWA ang Shanghai Song, sinubukan niyang paalisin kaagad ang mga miyembro ng koponan, ngunit lumabas siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ipinaliwanag ni Shanghai Song na nag-aayos siya ng mga damit nang malapit na silang umalis. Natapilok si Aowa sa ilang kalat at kinuha ang Shanghai Song bilang isang lifeline. Sabay silang nauwi sa halikan. Nahulog ang isang miyembro ng team na nakatago sa wardrobe.
Laking gulat ni Cyan nang makita niya silang lahat at hiniling niyang malaman kung sino sila. Sinubukan ni John na gumawa ng kwento na nagsasabing lahat sila ay katrabaho mula sa restaurant at nagpaplano kami ng sorpresa, ngunit hindi niya ito binili. Bakit sila nagtago sa aparador? Desperado na takasan ang awkwardness. Nagpeke si John ng mahinang spell at bumagsak sa sahig. Ang kanyang kapitan ay nagmamadaling pumasok, kinuha siya ng husto at iniwan na sinisisi si Cyan sa nangyari. Naiwan siyang ganap na nalilito at walang ideya kung ano ang nangyari. Ang susunod na araw ay araw ng pagsusulit. Sinusubukan ni John ang kanyang makakaya upang manatiling nakatutok at tinatapos ang lahat ng mga tanong. Kinokolekta ni Cyan ang mga papel, ngunit naghihinalo pa rin siya sa kanya. Nang gabing iyon ay muli siyang umiinom para subukang kalimutan ang lahat ng nangyari. She gets tipsy and by mistake, pumunta sa lugar ni John sa pag-aakalang kanya ito dahil magkatapat sila. Patuloy niyang tinatawag ang pangalan nito hanggang sa lumabas ang kanyang ina at ipasok siya sa loob. Tumingin si John at tahimik na tumawa. Kinabukasan, pumasok si John sa paaralan na kinakabahan sa mga resulta. Kinuha niya ang kanyang test paper at laking gulat niya nang makitang ikasampu siya sa buong paaralan. Kinikilig siya. Ibig sabihin maaari na siyang opisyal na sumali sa student council. Tumawag siya sa kanyang team para sabihin sa kanila ang magandang balita at lahat sila ay nagdiwang. Lalo na't nauna si Shai, ang anak ng kanyang kapitan, na lalong nagpalaki sa selebrasyon. Pero galit si Lena. Siya ay pumangalawa. Inihiwalay niya ang sarili sa silid-aklatan, natatakot sa maaaring sabihin ng kanyang ina. Hinanap siya ni John at sinabi sa kanya ang resulta. Hiniling niya sa kanya na tanggapin siya bilang bahagi ng student council, ngunit napansin niyang wala siya sa sarili at tinanong niya kung okay lang siya. Tumanggi siyang magsabi ng kahit ano. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa kanyang ina at agad na umalis patungo sa kanyang opisina. Natuklasan namin na ang kanyang ina ay nagbabalak na parusahan siya. Nang gabing iyon, umupo si John kasama ang kanyang koponan at tinanong nila kung maaari siyang lumapit kay Lena upang makuha ang kanyang tiwala at manatiling malapit sa student council. Pero sabi ni John, "Tere guys, guwapo akong lalaki sa Baikindat. Naakit ko na ang 55 na babae. Nangako siyang aayusin niya ito sa susunod na araw." Lumapit siya kay Lena habang kumakain. Sinubukan niyang kausapin ito at inalok siya ng isang basong tubig kung sakaling mabulunan siya. Tumanggi siyang kunin, kaya siya mismo ang umiinom nito para maputol ang tensyon. Pinagtatawanan siya ng lahat. Sa kabila nito, pumayag si Lena na hayaan siyang kunin ang dating pwesto ng Toro sa konseho. Si John ay masaya at dumidalo sa kanyang unang pagkikita sa kanila. Ipinakilala siya ni Cyan sa ibang miyembro. Pagkatapos ng pulong nang umalis ang lahat, sinamantala ni John ang sandali at sinubukang buksan muli ang mahiwagang orasan. Pero pumasok si Lena. Mabilis siyang nagkunwaring nakatingin lang sa labas ng bintana. Inaanyayahan siya nito sa hapunan. Sumasang-ayon siya sa pag-iisip na ito ay isang magandang pagkakataon upang makuha ang kanyang tiwala. Kinabahan si Cyan at sinubukang lumabas sa hapunan, ngunit iginiit ni Lena na kailangan niyang pumunta at bigyan pa siya ng pera para makabili ng damit. Nang gabing iyon, pumunta silang tatlo sa isang magarbong restaurant. Hindi maganda ang pakikitungo ni Lena kay Cyan, na umaarte na isa siyang utusan para magmukhang superior sa harap ni John. Pinalalabas pa nga niya ito at binilhan ng bago niyang sapatos. Nabigla si John. Sa wakas ay naiintindihan na niya ang sikreto. Nagtago si Cyan. Siya ay nagagalit at tumayo para sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, kinausap niya si Cyan at hinihimok itong ihinto ang pagpapakontrol sa kanya ni Lena. Pero tumango si Cyan. Sinabi niya sa kanya na huwag makialam sa kanyang buhay. Ang pagsisilbi kay Lena ang pinili niya. Paalis na siya. Mamayang gabi, umuwi si Lena. Hinihintay siya ng kanyang ina. Nalaman namin na ang kanyang ina ang pumipilit sa kanya na tretuhin si Cyan sa ganitong paraan. Sinabi pa niya sa kanya na dalhin si John sa student council para matiktikan nila ito at malaman ang lokasyon ng ginto. Nang gabing iyon, pumasok si John sa paaralan at sinubukang buksan muli ang orasan, ngunit wala pa ring mahanap. Biglang may naglagay ng note sa ilalim ng pinto at tumakbo palayo. Natarante si John at binuksan ang note. Ang nakasulat, "Alam kong pulis ka." Natulala siya. Ang kanyang takip ay hinaypan. Kinabukasan sinabi niya sa kanyang kapitan, nagsimula silang mag-isip ng magkasama. Sino kaya ang nakakaalam? Habang si John ay nagmumuni-muni sa bahay, nakatanggap sila ng mensahe mula sa security guard ng paaralan. Siya ang nakakaalam ng totoo at gustong makilala agad si John. Sumang-ayon si John at tumungo upang salubungin siya. Nakita namin ang guard na naghihintay sa rooftop. Biglang lumitaw ang isang nakamaskara na figure at umatake na sinusubukang kunin ang notebook.
Pinipigilan ng gwardya na lumaban ang gwardya, ngunit natalo siya at agad na napatay. Si John ay dumating ng huli na. Hinanap niya ang katawan ng gwardya at napagtantong wala na siya. Pagkatapos ay nakita niya ang notebook at nagulat siya. Diary ito ng kanyang ama. Ang parehong ama na nawala 20 taon na ang nakakaraan. Oo, mahal na manunood, ang amang hinahanap ni John ay sa wakas ay bumalik sa anyo ng isang talaarawan. Nakita ni John ang lalaking nakamaskara na tumatakas at hinabol. Sinubukan ng lalaki na tambangan siya mula sa likuran, ngunit nilabanan siya ni John ng may hindi kapani-paniwalang kasanayan. Ibinagsak niya ito at tatanggalin na sana ang kanyang maskara, ngunit itinulak siya ng lalaki at tumakas sakay ng naghihintay na sasakyan. Nalaman namin na ang lalaking nakamaskara ay assistant ng principal. Iniutos niya sa kanya na alisin ang bantay, ngunit humihingi siya ng paumanhin sa hindi pagbawi ng notebook. Pumasok si John sa opisina ng ministro at sinuntok ang kanyang bodyguard. Nilock niya ang pinto. Seryoso ito. Hinarap niya ang ministro, ibinaba ang talaarawan at hinihiling ang katotohanan. Nagbabanta siyang ilantad ang lahat. Natarante ang ministro at isiniwalat ang katotohanan. Ang ama ni John ay may parehong misyon. Hinahanap niya ang ginto ngunit nawala. Galit na galit si John. Hindi siya makapaniwalang inilihim sa kanya ang lahat ng ito. Halos atakihin niya ang ministro, ngunit sumugod ang kanyang kapitan at pinigilan siya. Lumabas sila para mag-usap. Sinabi ni John na gusto niyang umalis sa misyon. Sa bahay, sinimulan niyang basahin ang talaarawan. Naglalaman ito ng malawak na impormasyon tungkol sa mga lihim ng paaralan na maaaring humantong sa kayamanan. Samantala, bumisita si Cyan sa kanyang lugar. Nagulat siya na wala siya sa bahay at inaakala niyang nagpapagaling pa siya sa parehong oras. Ang isa sa mga kasamahan ni John ay nagkunwaring estudyante at sinubukang pumasok sa paaralan, ngunit pinigilan siya ng iba. Masyado na siyang matanda. Walang maniniwalang estudyante siya. Pakiramdam nila ay wala na silang pag-asa. Biglang pumasok si John, sinabi niya sa kanila na bumalik siya sa misyon. Gusto niyang hanapin ang ginto at malaman ang nangyari sa kanyang ama. Nagulat ang mga kasamahan niya ngunit mabilis na nagrally sa likod niya. Siya ay bumalik sa paaralan. Natutuwa ang mga estudyante na makita siya, ngunit ibinawas ni Cyan ang 20 puntos sa kanyang record dahil sa kanyang pagliban. Pagkatapos ng klase, dumiretso si John sa student council room at dumiretso sa orasan gamit ang diary ng kanyang ama. Binasa niya ang mga tagubilin at sunod-sunod ang mga ito. Nagtagumpay siya sa wakas, bumukas ang orasan at nagsimulang tumugtog ang isang musikal na melody. Itinala ni John ang tono. Biglang pumasok si Cyan. Sinabi niya sa kanya na nakita niya itong nakikipaglaban sa nakamaskara na figure ay kagabi at ngayon ay alam niyang hindi siya estudyante. Nagbabanta siyang isusumbong siya. Nagpanik si John. Kung sasabihin niya na ang buong misyon ay babagsak. Mabilis niyang nilock ang pinto at sinabi sa kanya ang totoo. Ipinahayag niya na siya ay isang pulis sa isang lihim na misyon. Nagulat si Cyan sa paghahanap ng nakatagong kayamanan. Ginagamit ni John ang sandali para takutin siya ng kaunti. Binabalaan niya siya. Kung sasabihin mo sa sinuman, makukulong ka sa loob ng 100 taon. Takot na takot si Cyan at may kalokohang naniniwala sa kanya. Nangako siyang hindi sasabihin at nag-aalok pa na tulungan siya sa misyon. Nang gabing iyon, bumalik si John sa kanyang koponan at tinutugtog sila ng melody. Sinabi niya sa kanila na ang susunod na clue ay may kaugnayan sa isang piano at ikinwento din ang nangyari kay Cyan. Galit na galit ang kanyang kapitan. Hindi niya dapat tinakot. Inutusan niya si John na humingi ng tawad. Sumang-ayon si John na hihintayin niya siya sa restaurant ng kanyang ina at sinabi sa kanya na nagbibiro lamang siya. Nangangako siya na kung tutulungan siya nito, pararangalan siya at gagantimpalaan. Iniisip ni Cyan ang kanyang sarili bilang isang lokal na bayani na iginagalang ng lahat. Kinikilig si John. Kinabukasan, tumungo siya sa music room ng paaralan at muling binasa ang diary ng kanyang ama. Nalaman niya na matagal na ang nakalipas, may isang magaling na mag-aaral sa piano na niloko ng kanyang guro. Nang malaman niyang buntis siya, iniwan niya ito, nawasak na binawian siya ng buhay. Nang maglaon, habang nagpipiano mag-isa ang guro, nagsimulang tumugtog mag-isa ang instrumento. Lumitaw ang multo ng dalaga. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Simula noon, isinumpa na ang piano at walang nang ahas na lumapit dito. Habang tinatapos ni John ang pagbabasa, lumitaw si Cyan sa likod niya at nagtanong kung nasaan ang piano. Sinabi niya sa kanya na ito ay nasa opisina ng punong guro at siya lamang ang makaka-access dito. Ngunit ipinalam sa kanya ni Cyan na isang malaking kaganapan sa paaralan ang paparating. Maaabala ang lahat, ginagawa itong perpektong pagkakataon para makalusot. Tuwang-tuwa si John. Sinabi niya sa student council na gusto niyang dumalo sa event, ngunit tumanggi si Lena.
Kulang pa siya ng 20 points. Natigilan si John at nasaran ng loob. Nang gabing iyon ay nakikipagpulong siya sa kanyang koponan upang mag-brainstorm ng solusyon. Biglang pumasok si Cyan kay John at sa kanyang team at sinabi sa kanila na may paraan para mabawi niya ang kanyang mga nawala na punto sa pamamagitan ng pag-film ng pampromosyong video para sa paaralan. Sa una, tumanggi si John sa ideya na nakakahiya sa kanya. Walang paraan na magagawa ko iyon. Masisira ang karisma ko. Paano kung makita ako ng magiging asawa ko ng ganito? Ngunit sa susunod na araw ay pumasok siya sa paaralan kasama si Cyan at atubiling sumang-ayon na ayaw niyang malagay sa panganib ang misyon. Nagsimula siyang magturo sa kanya ng ilang mga cute na pose at kilos na gagawin sa shoot. Sa una ay tumanggi siya at kinukutya kung gaano siya katanga, ngunit nang ipaalala niya sa kanya ang misyon na kanyang pinagkukulang. Si John ay sumuko at nagsimulang kopyahin ang bawat pose. Tinuturuan siya nito habang nagsushoot. Nag-post siya na parang isang profesional na modelo at lahat ay natulala sa kanyang hitsura. Hindi mapigilan ng mga babae ang pagtitig sa kanya ng gabing iyon. Nagpasya si John na pretuhin si Cyan sa hapunan upang pasalamatan siya sa pagtulong sa kanya. Habang nagsasama sila, muli niyang naiisip ang kanyang kaibigan noong bata pa siya. Biglang nagsimulang umulan ng ayon. Tinatawag siya ng ina upang magdala ng payong at habang tinatawag niya ang kanyang pangalan, si John freezes. Kapareho ito ng pangalan ng kanyang childhood friend. Napagtanto niyang siya talaga ito. Pinagmamasdan niya ito nang hindi makapaniwala, nakangiti sa tuwa. Sa wakas ay natagpuan na kita, ngunit kapag sinubukan niyang kausapin siya, pinagtatawanan niya ang kanyang pangalan. Hindi niya nakilalang nasaktan siya, lumayo siya. Kinagabihan, umuwi si John at tumingin sa isang lumang photo album na puno ng mga alaala. Naaalala niya ang mga sandali nilang magkasama at natututo kami. Siya ang kanyang unang pag-ibig. Masaya si John na pinagtagpo sila ng tadhana pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Kinabukasan sa paaralan, nakita niya itong sumasayaw habang naglilinis ng opisina. Tinitigan siya nito ng tahimik, natutuwa at nostalgic. Napapansin niya at nakaramdam siya ng hiya. Nagmamadali siyang umalis para dumalo sa isang staff meeting. Pumasok ang prinsipal at hiniling sa mga guro na tulungan siyang pumili ng pinakamagandang babae sa paaralan para sa isang kampanya. Natural, pinipili nilang lahat si Lena since anak siya ng prinsipal. Ngunit kapag turn na ng estudyante, gusto ni Cyan na i-nominate si John at imungkahi na magsagawa sila ng boto. Pumayag naman sila, pero kinakabahan si Cyan. Kung ito ay bumagsak, ang misyon ay maaaring mabaygo. Sa kabutihang palad, nanalo si John sa boto. Natutuwa siya kapag nalaman niya ito at nagdiwang kasama ang kanyang koponan. Niyaya pa niya silang mag-lunch. Nakita niya si Char na may dalang napakaraming libro at masama ang pakiramdam niya. Parang kapatid ang tingin niya sa kanya. Tinutulungan niya siya. Umupo sila at nag-uusap. Humihingi siya ng tawad sa pakikialam niya sa buhay niya kanina. Ngumiti siya at pinatawad siya. Sinabi niya na hindi masamang tao si Lena, ngunit mahirap ang kanyang buhay dahil sa kanyang ina. Ako lang ang makakahawak sa kanya. Nang gabing iyon, umupo si John kasama ang kanyang koponan upang talakayin ang ghost piano. Napagtanto nila na kailangan ng isang tao na laruin ito. Masyadong natakot ang lahat. Biglang nag-volunteer si Cyan. Nagulat ang lahat sa kanyang tapang. Sinubukan ni John na pigilan siya sa takot na masaktan siya, ngunit iginiit niya. Tinatanong niya kung bakit. Sinasabi niya sa kanya ang tungkol sa isang estudyante. Minsan siyang nagturo at nangako na magiging matagumpay siyang guro. Ngayon ay oras na para tuparin ang pangakong iyon. Naantig si John sa kanyang mga sinabi at atubiling sumang-ayon. Kinabukasan ay nalaman nila na ang silid ng piano ay nangangailangan ng mga prinsipyo o fingerprint ng kanyang assistant upang mabuksan. Kaya lumapit si Cyan sa katulong sa library. Habang nadidistract siya, palihim niyang kinuha ang librong hawak niya. Dinala niya ito kay John na nag-extract ng fingerprint nito. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pagsasanay sa kanya sa pagtatanggol sa sarili kung sakaling may mali. Ngunit kapag siya ay nagiging masyadong malapit sa panahon ng pagsasanay, si John ay kinakabahan at napahiya. Okay, tama na, sabi niya at umalis ng gabing iyon. Nagkita sila ng team kinabukasan. Hinihintay ni John si Cyan sa paaralan. Pagdating niya, natigilan siya. Nakasuot siya ng magandang damit. Hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Dumating ang punong guro ng paaralan upang salubungin ang mga panauhin para sa malaking kaganapan. Ito ang perpektong oras na naghahanda sina John at Cyan na isagawa ang kanilang plano bago sila maghiwalay. Binigyan siya ni John ng kwintas na naglalaman ng tracking device. Baka sakaling sabihin niyang na-touch si Cyan smiles na inaalagaan niya ito. Nagpasalamat siya sa kanya at nagsimulang maramdaman na may nararamdaman siya para sa kanya. Biglang namatay ang mga ilaw.
Sinamantala nila ang sandali at tumungo sa opisina ng prinsipal. Sinusubukan nilang buksan ang pinto gamit ang fingerprint ng assistant, ngunit ito ay na-jam habang ang kuryente ay bumalik. Dumating ang mga bantay. Tumalon si John sa pagkilos. Nilalabanan niya ang mga ito habang pinoprotektahan si Cyan, halos sumasayaw kasama niya sa kaguluhan. Ang sinumang humipo sa babae ay pumirma ng kanilang death warrant, siya ay sumisigaw. Bumaba ang isang gwardya na may malakas na suntok. Namangha si Cyan sa kanyang lakas. Gumagamit siya ng self-defense moves. Tinuruan siya ni John at tinulungan siyang lumaban. Sa wakas ay nakapasok na sila sa loob ng opisina at naabot ang piano. Sinimulan nilang laruin ito, ngunit walang nangyari. Nasira ang isa sa mga susi. Binuksan ni John ang computer ng prinsipyo at nakahanap ng file kasama ang lahat ng kanyang impormasyon. Nagulat siya. Alam niya ang tungkol sa kanya sa lahat ng panahon. Ibig sabihin may traitor sa team. Natulala. Mabilis siyang lumabas bago pa man may dumating. Pagkatapos ng kaganapan, nakikipagpulong siya sa kanyang koponan at sinabi sa kanila ang tungkol sa sirang piano key, ngunit hindi binanggit ang file. Hindi pa niya alam kung sino ang nunal. Sa bahay, sinimulan ni John ang pagkonekta ng mga tuldok. Nagpa siya siyang hanapin ang traitor mismo. Samantala, sinisiyasat ni Cyan ang sirang susi ng piano at nagtataka kung bakit hindi ito gumagawa ng tunog. Pinag-aaralan niya ang salitang inaawit sa mga nakaraang pagtatanghal na umaasang bumuo sila ng isang pangungusap na humahantong sa kayamanan. Excited siya sa mga nahanap niya. Nagmamadali siyang sabihin kay John. Natagpuan niya siya sa supermarket, ngunit tila siya ay malayo at malamig, nalilito. Niyaya niya siya sa restaurant ng kanyang ina, doon. Sinasabi sa kanya ni John ang totoo. May traitor sa team. Pinaghihinalaan niya ang lahat. Masama ang loob ni Cyan sa kanya. Inaalo niya ito at nangakong tatabi sa tabi niya. Napangiti si John sa sinabi niya habang sabay silang naglalakad pa uwi. Napagpasyahan niyang oras na para sabihin sa kanya ang totoo. Noon, ako yung batang nagkagusto sa'yo, yung laging nagpoprotekta sa'yo, yung childhood friend mo. Nagulat si Cyan. Nagpalit na siya ng pangalan. Kaya pala hindi niya ito nakilala. Masaya siya, nagkabalikan sila, pero ang awkward ng pakiramdam. Siya yung childhood crush niya, nahihiya. Naglalakad siya palayo sa kanyang apartment kinabukasan sa paaralan, nakita niya ang isa sa mga card ng miyembro ng student council. Ito ay isang link. Pinindot niya ito at nabigla. Ito ay humahantong sa mga resulta ng pagsusulit sa pagtatapos ng taon kahit na hindi pa nangyayari ang mga pagsusulit. Agad na tinawag ni Cyan si John. Pagdating niya, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga peking marka at humihingi ng tulong sa kanya. Humihingi siya ng tawad. Ang kanyang misyon ay hanapin ang kayamanan at lumabas, ngunit pagkatapos ay nakita niyang nag-aaral itong mabuti. Gusto niyang mauna siya sa paaralan. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay batay sa pagsisikap, ngunit ang kanyang kinabukasan ay nasa panganib dahil sa mga peking grado. Samantala, nalaman ng punong guro ng paaralan na ang isa sa mga mayamang estudyante ay nawala ang kanilang card ng resulta. Pumasok siya sa banyo ng mga lalaki, kinulong siya at binugbog hanggang sa hindi na makilala ang mukha nito. Mukha siyang zombie. Kalaunan ay nakita ni John si Cyan ng hating gabi, nag-aaral. Parin sa paaralan, sinusubukang mangalap ng ebidensya laban sa prinsipal. Humanga siya sa determinasyon nito at nagpasyang tulungan siya. Nagsisimula siyang suriin ang mga lumang record upang patunayan na ang mga resulta ay pinakialaman. Buong gabi silang nagpupuyat. Maya-maya ay nakatulog na si Cyan. Tinakpin siya ni John ng kanyang jacket at patuloy na nagtatrabaho ng mag-isa. Maya-maya, nakatulog siya dahil sa pagod nang magising siya at makita siyang natutulog. Natouch siya. Marahan niya itong tinakpan at tinitigan siya. Sa pagmamahal, halos nagiging puso ang kanyang mga mata. Malinaw na gusto na naman siya nito. Kinabukasan, humingi ng tulong si John sa kanyang koponan, ngunit tumanggi ang kanyang kapitan na tumuon sa misyon. Kailangan nating hanapin ang kayamanan. Ang isang app o ang buong koponan ay mapaparusahan. Si John ay bigo ngunit tumangging sumuko. Siya mismo ang nagpasya na hawakan ang kaso ng pagdaraya. Nang gabing iyon, umuwi ang prinsipal upang makita si Lena na naghihintay. Tinatanong niya kung bakit siya nagpepeke ng grades. Sagot ng kanyang ina, ikaw ay aking anak. Dapat ikaw ang mauna kahit anong mangyari. At kailangan mong putulin ang relasyon sa babaeng iyon. Siya, nasa ilalim natin. Galit na galit si Lena. Best friend daw niya si Shai at hindi niya ito pababayaan. Bumaba siya at pumunta sa kanyang lugar na humihiling na manatili. Nagulat siya pero sumang-ayon na sabay silang kumain. Tuwang-tuwa ang nanay ni Sean na makita ang malapit na kaibigan ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon, na-touch si Lena, ni minsan ay hindi niya naramdaman ang ganitong uri ng init ng ina.
Pakiramdam niya ay may pamilya na siya. Samantala, nakahanap na rin si Saya ng ebidensya laban sa principal. Tuwang-tuwa siya at nagmamadaling sabihin kay John, ngunit nang makarating siya sa kanyang lugar, bukas ang pinto. Pumasok siya sa loob at nakita niya ang isang nakamaskara na nanghihimasok. Nagtatanong siya, sino ka? Sinubukan niyang tumawag ng pulis, ngunit sinuntok siya ng lalaki sa tiyan at tumakbo. Bumalik si John pagkaraan ng ilang sandali at nakita siyang walang malay. Sinugod niya ito at nakitang humihinga pa ito. Dinala niya siya sa ospital upang iligtas ang kanyang buhay. Nakaramdam siya ng matinding guilt, takot na baka mawala siya sa kanya. Sa kabutihang palad, ang pinsala ay hindi malubha at pinamamahalaan ng mga doktor na patatagin siya. Dumating ang kanyang ina at sinabihan si John na umalis. Gusto niyang manatili sa kanyang anak na mag-isa. Iginagalang ni John ang kanyang kagustuhan at umalis. Nakipagpulong siya sa kanyang koponan at tinitiyak sa kanila na ayos lang siya. Napansin ng kanyang kapitan na may nangyari at sinubukan siyang kausapin, ngunit sinamon siya ni John. Nagsisimula na siyang maniwala na ang kanyang kapitan ay maaaring ang traidor. Muntik niya itong suntukin, ngunit nagpipigil at lumayo. Umupo si John sa tabi ni S, binabantayan siya kapag nagising siya, nakangiti siyang masaya na nandoon siya. Humihingi siya ng paumanhin sa paglalagay sa kanya sa panganib. Pinapanatag niya ito, malakas ako. Hindi ako mamamatay ng ganoon kadali. Biglang tumawag ang isa sa kanyang mga kasamahan, natukoy na nila ang mga fingerprint mula sa nanghihimasok. Isa itong guro sa paaralan. Natigilan si John. Ibig sabihin pinadala siya ng principal. Siya ay nagmamadaling umuwi upang tingnan ang talaarawan ng kanyang ama, ngunit ito ay ninakaw. Nakita namin ang principal na nagbabasa mismo ng diary. Hinahanap ang lokasyon ng kayamanan. Sa sandaling iyon, pumasok si Lena at nakiusap sa kanya na huwag muling pekain ang mga marka sa taong ito, pangako ko. Mag-aaral muna ako at papasok. Paalis na siya, ngunit walang balak makinig ang kanyang ina. Inutusan niya ang kanyang katulong na ituloy ang plano. Nang maglaon, nakipagkita ang katulong sa gurong nagnakaw ng talaarawan. Dinala niya siya sa isang kotse at kinidnap siya. Nawala ng malay ang guro. Inutusan ng katulong ang kanyang mga tauhan na patayin siya upang alisin ang anumang ebidensya na maaaring makapinsala sa punong guro. Ngunit sinusubaybayan sila ng pangkat ni John. Sinubukan nilang iligtas siya, ngunit nahulog sa isang bitag. Lumalabas na ang mga kalaban ay pawang mga decoy. Nahuli ng totoong gang ang koponan ni John. Ang mga mesa ay nakatalikod, sila ay humingi ng awa. Mga bata pa lang tayo. Hindi na natin uulitin. Pabayaan mo na kami. Habang sumisigaw sila ng tulong sa paniniwalang ang wakas ay dumating na, ang ating bayani ay dumating sa tamang oras. Ang biglaang pagsulpot niya ay bumulaga sa lahat, pati na ang mga miyembro ng gang na walang ideya kung sino ang kanilang pinagkakaguluhan, na parang isang halimaw na pinakawalan. Nilabanan silang lahat ni John ng mag-isa, binali ang kanilang mga buto at mukha ng may katumpakan. Tinalo niya ang buong gang, naiwan lamang ang malaki at makapangyarihang Deputy John na nakasuhan sa kanya. Ngunit ang lalaki ay malakas at isang matinding labanan ang sumiklab tulad ng isang labanan sa pagitan ng isang bar ng sabon at isang lupa na pinilit na umasa sa kanyang lihim na kakayahan sa pakikipaglaban. Buong lakas na tumama si John na naghatid ng isang malakas na hampas sa likod ng ulo ng thug. Inagaw niya ang susi ng kotse, pinahinto ang sasakyan bago pa ito makarating sa hilingan, at nailigtas ang buhay ng lahat. Pagkatapos, isinugod niya sa ospital ang sugatang guro para tumstigo sa ginawa niya kay Sion. Kinabukasan, hinarap ni John ang principal sa lahat ng nalalaman niya. Sinabi niya sa kanya na umamin ang guro. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis at inaresto siya. Ang katotohanan ay sa wakas ay lumabas. Siya ay nagmimik ng mga marka ng pagsusulit. Kumalat ang balita sa buong paaralan na parang apoy. Nabuhayan ng loob si Sion na naibigay na ang hustisya at nagpasalamat kay John sa pagtulong sa kanya na ilantad ang katotohanan. Kinumpirma rin ni John na hindi ang kanyang amo ang nunal matapos ang buong gabing iyon, nakipagkita siya sa kanyang amo at humingi ng paumanhin habang nagdududa sa kanya. Nangako siyang ipagpapatuloy ang misyon na hanapin ang ginto at alisan ng takip ang nangyari sa kanyang ama. Napangiti ang amo niya at pinalakas ang loob niya. Kinabukasan, narinig ni Lena ang ilang mga estudyante na nagchichismisan, na sinasabing nauna lang siya dahil sa labis na pananakit ng kanyang ina. Nakaupo siyang mag-isa habang umiiyak. Natagpuan siya ni Sion at inaliw siya, hinimok siya na patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng paggamit ng nangungunang pwesto sa sarili niyang pagsisikap. Naging inspirasyon si Lena. Sumang-ayon. Bumalik sa klase, nagsanib puwersa ang mga mag-aaral upang linisin ang paaralan, na ginawa itong mas magandang lugar.
Tuwang-tuwa sina Cyan at John nang makitang nagkakaisa ang lahat at lahat sila ay kumuha ng isang masayang group photo, ngunit ang kanilang kagalakan ay panandalian. Biglang bumalik ang dating principal na ikinagulat ng lahat. Lumapit siya kay John na may pilipit na ngiti at sinabing hindi na siya welcome sa school. Inanunsyo niya ang pagpapatalsik sa kanya, nawasak na si John ay nag-impake ng kanyang mga gamit. Nadurog ang puso ng mga estudyante at gustong tumayo para sa kanya, ngunit tumanggi siya. Ayaw niyang masira ang kanilang kinabukasan. Nagpasalamat siya sa kanila at umalis. Bumalik siya sa kanyang grupo at ipinaalam sa kanila ang nangyari. Pinaghihinalaan nila ang ministro ay humila ng mga string upang palabasin ang prinsipyo. Iyon ay kapag ito ay tumama sa kanila. Baka siya ang nunal. Nagpasya silang ipagpatuloy ang misyon ng palihim. Ngunit hindi. Nagtagal ay sinugod ng mga investigador ang kanilang punong tanggapan. Nakakita sila ng mga salansan ng pera at inakusahan ang amo ni John ng suhol. Siya ay naaresto. Galit na galit si John at gustong lumaban, ngunit pinigilan siya ng kanyang amo para protektahan siya. Pagkatapos ay tumawa ang punong guro na tinawag si John at binalaan siya na kung lalapit siya, ikukulong niya ang kanyang koponan at paalisin si Cyan na nalilito at galit. Umupo si John mag-isa. Natagpuan siya ni Cyan, naramdaman ang kanyang kalungkutan, at binigyan siya ng isang masiglang salita. Nangako siyang mananatili sa tabi nito kahit anong mangyari. Ang kanyang mga salita ay muling nagpasigla sa kanyang determinasyon. Kinabukasan, tinawagan siya ni Shia na may nakaaalarmang balita. Sinimulan ng punong guro ang kanyang bagong sistema ng pagraranggo na naghahati sa mga mag-aaral batay sa kanilang mga marka. Alam ni John na malapit na ang oras. Kailangan niyang hanapin ang ginto bago pa maging huli ang lahat. Tinipon niya ang kanyang koponan at nirepaso ang lahat ng ebidensya. Nagsimula siyang maghinala na ang kayamanan ay maaaring nakabaon sa ilalim ng lumang rebulto ng dating punong guro. Upang kumpirmahin, si John ay nagbalat kayo bilang isang delivery guy at pumasok sa paaralan. Sinamahan niya siya. Nilapitan nila ang rebulto at sinubukang ilipat ito para lang makitang lumipat ito, nasa sabik. Napagtanto nila na maaaring natagpuan nila ang nakatagong kayamanan, ngunit sa sandaling iyon ay dumating ang punong guro at hiniling kay John na tanggalin ang kanyang helmet. Kinakabahan. Nag-alinlangan si John, ngunit tinakpan ni Cyan ang mga mata ng punong guro. Pinayagan si John na makatakas sa principal. Nalaman at galit na galit. Gumanti siya kinabukasan sa pamamagitan ng paglabas ng larawan ni Cyan at John sa grupo ng mga mag-aaral, na binabalangkas sila bilang isang iskandalosong mag-asawa. Sinimulan ng lahat na kutsain si Cyan, na sinasabing nakikipag-date siya sa isang mas batang estudyante. Sinubukan ng deputy head na paalisin siya, ngunit nakialam si John sa tamang oras. Alam niyang kailangan niyang ihayag ang katotohanan. Sa takot na baka sabihin niyang siya ay isang pulis, SI at nagpanik, ngunit ipinakita lang ni John sa mga estudyante ang isang peking id na nagpapanggap bilang isang mas matandang lalaki na bumalik sa paaralan para sa kanyang pag-aaral. Nagpeke siya ng isang emosyonal na kwento tungkol sa pagiging mahirap at nais na mapabuti ang kanyang sarili. Pinaniwalaan siya ng mga estudyante, pinatawad, at pinasaya pa siya. Hinimok nila siya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at manatili sa sayon, ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw ang masamang prinsipyo at sinira ang sandali. Napilitan si John na umalis. Ni-walkout siya ni Sion, proud na ipinagtanggol niya siya noong gabing iyon. Tinipon ni John ang kanyang koponan at sinabi sa kanila na sigurado siyang ang ginto o hindi bababa sa isang bagay na mahalaga ay nasa ilalim ng rebulto. Nagplano sila ng night raid. Matagumpay na nailipat ni John ang rebulto at natuklasan ang isang lihim na silid sa ilalim ng lupa, kumbinsido na dito nawala ang kanyang ama. Bumaba siya, ngunit sa halip na kayamanan, nakita niya ang isang kalansay. Lumubog ang kanyang puso. Suot nito ang damit ng kanyang ama. Bumagsak si John sa kalungkutan. Sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang ama, ngunit bilang mga buto lamang. Samantala, dumating ang principal at ang kanyang mga bantay. Sinubukan ng team ni John na pigilan siya, ngunit mas marami sila. Nakarating siya sa silid at natakot na walang nakitang ginto. Nasira ang kanyang mga pangarap. Napaluha siya. Kinabukasan, nagsagawa ng libing si John para sa kanyang ama. Nadurog ang puso niya. Siya ay kumapit sa pag-asa na ang kanyang ama ay buhay pa, ngunit ang pag-asang iyon ay namatay kasama niya. Umupo si Cyan sa tabi niya, inaalo siya sa katahimikan. Pare-parehong natalo ang kanyang koponan, hindi alam kung paano iangat ang kanyang espiritu, ngunit pagkatapos ay dumating ang lahat ng mga estudyante. Napaiyak si John. Napagtanto niyang hindi siya nag-iisa. Nagpasalamat siya sa kanila at nagpasya na tapusin ang misyon para sa kanyang ama. Nakipagkita siya sa kanyang amo na nakakita ng bala malapit sa kalansay. Hinala nila ang ministro ang may pananagutan.
Nangako ang dalawa na magtutulungan para mapabagsak siya, ngunit bago pa sila makakilos, pinaalis ng ministro si John sa determinadong trabaho. Hineblat ni John ang kanyang baril kinabukasan at nagsimulang maghayganti. Nakita siya ni Sayon na umalis at naramdaman niyang may mali. Binalaan niya ang koponan at sinugod siya ng mga ito. Dumating si John sa hotel ng ministro, naghintay ng tamang sandali, at pumasok sa silid. Tinutok niya ang baril sa kanya at itinanong ang katotohanan. Kinikilabutan. Sinubukan ng ministro na tumakas, ngunit na-corner siya ni John nang malapit na siyang magtapat. Pumasok ang kanyang mga bantay at inaresto si John, ngunit hindi nila alam kung sino ang kanilang kinakaharap. Sumipot ang team ni John, galit na galit at isa-isang inilabas ang mga guard, isa na lang ang natira. Saktong dumating si Sayen gamit ang combat skills na itinuro sa kanya ni John. Ibinaba niya siya sa perpektong galaw. Kumuha siya ng fire extinguisher, inispray ang natitirang mga gwardya, at iniligtas si John. Sinubukan nilang tumakas, ngunit hinarang sila ng security ng hotel. Sa kabutihang palad, dumating ang koponan at pinigilan sila. Natakot si Sayon para sa kanila. Sila ay mga chef, hindi man lalaban, ngunit pinaalalahanan siya ni John na mag-isa. Mahina silang magkasama, hindi sila mapigilan, at pinatunayan nila ito kahit na malamaya. Nakipaglaban sila tulad ng mga baliw, dinudurog ang mga gwardya at bali ang mga ilong na parang mga pro. Bumalik sa kanilang base. Inamin ni John. Hindi siya naparito upang patayin ang ministro. Naglagay siya ng tracker sa kanyang telepono para subaybayan ang kanyang mga galaw. Nang gabing iyon, nakipagpulong ang ministro sa prinsipal. Binalaan niya siya na si John at ang kanyang koponan ay kainahinala. Nag-away sila at nagbanta ang ministro na ilantad siya. Tapos nag-flashback. Ilang taon na ang nakalilipas, nahuli nila ang ama ni John upang malaman ang lokasyon ng kayamanan. Nang tumanggi siyang magsalita, sinubukan niyang tumakas. Hineblat ng punong guro ang baril ng ministro at binaril siya mismo. Lingid sa kanilang kaalaman, narinig na ni John ang lahat. Laking gulat ni John nang matuklasan na ang principal ang nasa likod ng lahat. Agad niyang tinawagan ang ministro at sinabing alam niya ang buong katotohanan. Pinakiusapan siya ni John na tumstigo laban sa kanya at pumayag silang magkita. Ngunit nang dumating si John sa lugar ng pagpupulong, nakita niyang patay na ang ministro. May hamampis kay John mula sa likod. Bumagsak siya sa lupa na walang malay. Kinabukasan, nagising si John na masakit ang ulo at nakitang hawak niya ang sandata ng pagpatay, yun lang. Na-frame na siya. Dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at inaresto siya para sa pagpatay sa ministro. Dinala nila siya sa kustodiya para sa interogasyon. Si John ay ganap na hindi naniniwala. Alam na alam niya kung sino ang gumawa nito. Walang iba kundi ang school principal. She even visits him in detention with a wicked smile. Sabi niya, so, turn out you're a criminal after all. Sabihin mo lang kung nasaan ang ginto at sisiguraduhin kung mawawala ang mga singil. Banta niya sa kanya. Kung tumanggi siyang magsalita, gagawin niyang mawala si Sayan. Binibigyan niya siya ng oras para mag-isip at lumayo, ngunit galit na galit si John. Tumanggi siyang ma-blackmail. Nang gabing iyon sa kanyang paglipat sa isang sasakyan ng pulis na may mga pulsars sa kanyang mga palso, siya ay humila ng isang imposibleng pagtakas tulad ng isang inaalihan na hayop. Nadaig niya ang mga tiktik na nangagaw ng sandata, at pinilit ang driver na umalis sa kalsada na nagdulot ng malaking pagbangga. Ngunit si John, tulad ng isang pusa na may siyam na buhay ay lumabas mula sa mga nasira, bagbog ngunit buhay. Binasag niya ang cuffs at tumakas. Malubhang nasugatan. Tinawag niya si Sayan at humingi ng tulong sa kanya. Tapos nag-blackout siya. Natarante si Sayan, nahanap ang kanyang posisyon, pumara ng taxi at sumugod sa kanyang tabi. Dumating siya sa tamang oras, niyakap siya at iniuwi sa buong magdamag. Inaalagaan niya ang kanyang mga sugat, nananatili sa tabi niya, at hanggang sa tuluyang mabawi niya si Konsay. Nagpasalamat siya sa kanya at sinabi sa kanya na kung wala siya, hindi siya makakaligtas. Inihahayag niya ang katotohanan. Ang principal ang pumatay sa kanyang ama. Nakiusap siya kay Sayan na umalis sa paaralan sa takot na nasa panganib siya, ngunit tumanggi si Sayan. Pinipilit niyang manatili upang protektahan ang mga estudyante. Biglang nagpakita ang team ni John na nakabalat kayo dahil sinusubaybayan sila ng mga pulis. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga pagbabalat kayo ay isang biro at nakita ng mga pulis ang kanilang tagwan. Anyway, hinawakan ni John si Sayan at tumakas sa bintana, niyakap siya ng mahigpit. Bumagsak siya sa isang stack ng mga kutson na maginhawang inilagay. Salamat sa direktor. Para naman sa kakampi na tumatalon pagkatapos sa kanila, matigas ang kanyang nalapag. Sinabi ni John kay Ayon na guluhin ko sila, tumakbo ka.
Niyakap niya siya at nag-alis na parang ninja, nagsuot ng kakaibang accessory para itapon ng mga pulis. Gumagana ito. Siya ay nakakakuha ng kanilang atensyon at mga pulgas kahit na ang kanyang mga pinsala ay tumatagal ng tol. Sa kabila ng sakit, siya ay sumugod at nagmamadaling pumunta sa istasyon ng pulisya na may nakarecord na ebidensya ng pakikipag-usap ng ministro sa punong guro. Pinatunayan nito ang kanyang pagiging inosente. Na-clear si John sa lahat ng mga singil at ibinalik sa parehong oras. Pinatalsik ng punong guro si Cyan sa paaralan na sinasabing tinulungan niya si John, ngunit hindi hahayaan ng mga estudyante na mag-slide iyon. Bumangon sila bilang protesta, hinihiling na magbitiw ang punong guro. Sa halip, ang balita ay kumakalat na parang apoy. Galit na galit, tumawa ng baliw ang prinsipal. Inihayag niya ang kanyang tunay na baluktot na sarili. Pinutol niya ang kuryente, nagbubuhos ng gasolina kung saan-saan at humampas ng posporo. Plano niyang sunugin ang buong paaralan. Ang estudyante ay sumisigaw sa takot, ngunit si John ay sumabog sa oras. Sinusubukan niyang pigilan siya. Pinipilit niyang ihulog ang kanyang sandata, pagkatapos ay hinawakan ito, tumatawa na parang baliw. Nagbabanta siyang tatapusin ang buhay ng lahat doon. Saktong dumating ang anak niyang si Ian. Umiiyak, nakikiusap siya sa kanyang ina na tumigil na. Nag-freeze ang principal. Hindi niya inaasahan na masasaksihan ng kanyang anak ang kabaliwan na ito. Nadurog ang puso. Nagsusumamo si Leon. Huwag gawin ito, nanay. Dinurog ng guilt. Itinaas ng prinsipyo ang baril na handang wakasan ang lahat. Ngunit sumulong si John at sinalo ang lighter bago ito bumagsak. Nagyaya ang lahat. Iniligtas niya lang silang lahat. Dumating ang kanyang koponan at sa wakas ay naaresto. Ang prinsipyo. Nagsisilbi ang hustisya para sa lahat ng kanyang mga krimen na hinimok ng kasakiman para sa ginto at kapangyarihan. Nawala niya ang lahat. Ang kanyang karera, ang kanyang kalayaan, at ang pagmamahal ng kanyang anak na babae. Nakahinga ng maluwag si John. Tapos na ang misyon. Pero bigla, siyang natamba. Lahat ay isinugod siya sa ospital na nananatili sa kanyang tabi hanggang sa imulat niya ang kanyang mga mata. Nagising si John, buhay siya maya-maya, dumalo siya sa trial ng principal. Ang kanyang katulong ay tumstigo laban sa kanya at siya ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Ang kanyang anak na babae ay dumadalaw sa kanya sa kulungan habang umiiyak. Nangako siyang magsisimula ng bagong kabanata, magsisikap, at ipagmalaki ang kanyang ina. Sinabi niya sa kanya na mahal niya pa rin siya at patuloy na bibisita. Ang punong guro na nalulula sa emosyon ay humihikbi. Sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang nawala sa kanya. Kinabukasan, bumalik si John sa paaralan upang magpaalam, ngunit sa kanyang pagtataka, ang lahat ng mga mag-aaral ay naghihintay sa kanya sa mga bintana na naghagis ng mga regalo, nagpapasaya at nagpapasalamat sa kanya para sa lahat. Ngumiti ng malalim si John. Nagpaalam na siya at umuwi na. Doon siya napadpad sa isang nakatagong compartment na iniwan ng kanyang ama. Nasa loob nito ang ginto. Ang kayamanan na matagal na nilang hinahanap ay pagkabigla. Tumawag si John sa amo niya, nakita ko. Sabi niya, mission complete. Ang ginto ay ibinalik sa mga awtoridad. Nalaman namin na naging principal na ng school si Cyan. Nagdiriwang siya sa kanyang unang klase. Makalipas ang isang buwan, nagtapos siya at nag-apply para sumali sa puwersa ng pulisya, determinadong magtrabaho kasama si John. Para naman kay Leon Ian, sinusunod niya ang kanyang hilig at pumasok sa art school, na tinutupad ang kanyang pangarap na maging isang pintor. Sa wakas, dinala ni John si Cyan sa tuktok ng bundok upang panoorin ang mga bituin. Binigyan niya siya ng singsing, ipinagtapat ang kanyang pag-ibig, at nag-propose na oo si Cyan. Niyakap niya ito ng mahigpit, at sa wakas ay binigay niya ang passes. Oo, ang sikat na romantikong passes. At bawat iba pang matamis na bagay na nararapat sa kanya, nangangako silang gugulin ang kanilang buhay ng magkasama. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.